isa pong mapagpala at umaapaw na blessings at swerte ang darating dito sa aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan. At dito naman po sa aking mga bashers, sandamakmak na dilubyo at kamalasan ang darating sa inyo. At siyempre dito sa mga politikong mga kawatan, mangisay na lang kayong lahat at mamatay na kayong sabay-sabay. Ayan po at na medyo seryoso lang po itong ating pag-uusapan. Actually, hindi na po ako masyadong magbibigay pa ng mga kung ano-ano pang mga palamuti. Basta po mamaya po pagka malapit na po tayo matapos ay tuloy po rin po yung ating pagbibigay ng 10,000 sa bawat tao at laging 20 tao ang ating bubunutin dito. Ano po? So ayan at dito po ay atin lamang pong ipi-play. Kung inyo pong napanood sa Channel 7 kahapon, na aminado na po itong si Stella Kimbo na may talagang blanco yung ginawa nila Kongreso at Senado. At dito naman po sa inyong sa aking nood sa inyo ay mismong yung dating Senador Lacson na po mismo ang nakausap niya si Grace po na talagang kaya pumayag daw si Grace po ay dahil sa 5 billion yung ibibigay sa kanila sa Senado. Napakapangit. At ano yan, Madam Grace po, kung gaano kakaunano, kung gaano kakapandak, ganon kakatalino na mag-insert ng kung ano-ano. Imaginin mo, magpapabayad ka lang pala. Litsi ka. Sana pumunta ka lang dito sa akin at para lang po malaman nyo mga kababayan, 200 million pesos ang magiging pira or talagang pira na bawat isang senador. At yan po ay doon sa sinasabing blanco. Anyway, ito po ay muna, hindi na ako muna, sabi ko nga hindi na muna ako magsalita at kayo lang po panoorin. At ito pong bidyong ito ay hihiramin lang po natin dito sa ating nirerespetong vlogger na walang iba po kundi si General Macanas. At pagkatapos nito ay mayroon po akong sasabihin sa inyo. At dito na po ako nakapagdesisyon ng ganito. Mamaya po antayin lang po natin patapos to. So courtesy dito kay General Macanas. Mismo nakausap niya si Senator Grace po, ang chairman ng Finance Committee sa Senado, na kaya pala pumayag ang Senado na ituloy ang AKAP. Diba, 26 billion yung AKAP na tinanggal ng Senado. Nung nag-BICAM conference, pumayag dahil daw, ito mismo galing sa bunganga ng senadora, pumayag na daw dahil binigyan sila ng 5 billion. Ang pangit pakinggan, sabi ni Senator Ping Lacson. Paano rin natin ito? Pakinggan. Dito kasi napatalala ko ng kopya. And at least 14 senators ang nagpirma doon sa BICAM report na may mga blanco. So, doon parang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. Nagulat nga ako at saka parang nakaka-gimpan na sinabi nung sa Senado, okay, kasi pinagyan ng Senate yun ayaw nila. 26 billion. So, and nakita ko si Senate na Finance Committee Chairperson, si Grace po. At sabi niya, pumayag na kami pa-restore kasi binigyan kami ng 5 billion. Kaya hindi parang inamin na niya na sa
Okay na po yan. Okay na po yan. So, ibig sabihin, mga kaibigan, ayan na, kitang-kita nyo na po, na sila lang ang nagpapartihan dito sa mga pira nga gusto nilang kulimbatin sa gobyerno. Kaya wala na po. Wala na pong kapag-asa ang ating bayan kung ganito. Pero dito po sa aking gagawin ay palagay ko ay mahabol pa. Kahit pa paano may habol pa po natin yan. At dito po, sabi ko nga ayaw ko na magsalita. Basta ang sa akin po rito, yun pong mga kabataan, edad 18 hanggang 50, 50 years old. Ano po? Ay kung gusto niyo pong mag-apply dito sa akin na mag-undergo ng training, ano po? At ito po ay walang tayo. Wala po tayo munang sasabihin dito kung anong training yung inyong undergohan. At kailangan ko po ngayon ng at least 500,000 na 18 ang edad pataas hanggang 50. Ipapaliwanag ko lang po ha. Ito po, magpadala po kayo ng inyong pagka-interest dito sa Tariq Hassan Mirza. Ayan po, ito po, ilalagay ko po dito. Ayan po, nakalagay na po rito. Diyan po kayo magpapadala sa messenger ng inyong pagka-interesado na mag-apply. Ano po? Yan. Tariq Hassan Mirza. Ang ilalagay niyo po diyan ay interested, pangalan ninyo, edad ninyo. Kasi nga po, lilikomin po natin yan. At kung ma-reach natin yung magkaroon ng interesado, at least or 400 to 500,000 ang kailangan natin dito. Hindi po ako nagre-recruit dito para magrari. Hindi po. Ayaw ko pong lumaban sa gobyerno. Ayaw ko pong labanan ng gobyerno. At basta ito po ay ipapaliwanag lang po ito sa inyo kung sakalit mabuo natin. Kahit na magsimula tayo sa 300 or 400 hanggang 500 na tao, 18 to 50 years old. Ito po ang sasabihin ko sa inyo para po ngayon pa lang ay maliwanagan na kayo. Kung interesado nga kayo, di ba sabi ko na nga po diyan, mag-send kayo ng inyong pagka-interest. Pag nalikom na po natin itong number ng aplikante, ay magpapatawag na po ako ng meeting sa inyong lahat. Pero kahit na hindi naman po ma-reach yun kahit na unti-unti, individual po kahit sa probinsya, halimbawa ang probinsya ninyo, Bisaya, Mindanao, Luzon, ay kung gusto nga ninyo, kayo na mismo ang mag-form nandyan ng taga Luzon, taga Bisaya, taga Kuwan dyan, para kami po mismo ang pupunta sa lugar ninyo na para mag-conduct ng meeting. Ganito lang po yan. Sabi ko nga po, magti-training po kayo. Kung ano man pong training yon ay doon nyo na po malalaman pagka personal na pong i-discuss sa akin, i-discuss sa inyo mismo personal yung mechanics kung paano po. Pero ang sisiguraduhin ko po sa inyo, once na nag-umpisa kayo ng training, halimbawa natin, nandiyan kayo, ang tanong ko lang naman kung talaga interesado kayo at gusto nyo nang sumampa ng training. Once na sumampa kayo ng training, mayroon na po agad pauna sa inyong bayad na 100,000 bawat isa. At habang nagtitraining po kayo, lahat po yan ay libre, may sahod na rin po kayo. Once na tumungtong yung araw ng inyong pagtitraining, ay umaandar na po yung sahod ninyo maliban doon sa paunang bayad sa inyo na 100,000. Ngayon, magkano ang sahod? Kung magkano po yung sinasahod ngayon ng mga kapulisan at mga sundalo, yun din po ang magiging sahod ninyo habang nagtitraining kayo. Again, wala po akong intention dito na kung ano pa man
Ang intensyon ko lang po rito ay makatulong at makatulong sa ating bayan. Yun lang po ang intensyon ko rito. At kaya nga siguro ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon itong mga kamuting dilaw na ito dahil dito pala magagamit ito. Anyway, saka ko na i-discuss yan. At ganun din po, nangangailangan din po ako lahat po ng mga retire na mga pulis, retire na sundalo, awol man yan o tinerminate man yan, wala po akong requirements dito ng edad. Kahit na po 70 kayo, basta ikaw ay retire army or retire na sundalo, retire na pulis, awol man yan o tinerminate man yan, pwede rin po kayong mag-apply dito. Ito po, Tariq Hasan Mirza, yan po, nandiyan. Diyan po kayo mag-send ng inyong pangalan. Halimbawa po, interested, pangalan ninyo at edad ninyo. Yan po. Ganon din po, wala na po kayong training. Hindi na po kayo mag-undergo ng training. Kundi once na napag-agreehan na natin na yung amount. Hindi ko pa po na alam, sigurado rito kung anong amount number nito. Pero as much as possible, kung lahat kayo ay makakapanood dito, wala pong limit ito kung sino po yung mga interesado lang po. At sabi ko nga po, kung ano po yung sweldong kasalukuyan ng pulis at saka sundalo, yun din po ang ibibigay kong sweldo sa inyo. Wala pong may bababa doon o ano. Pero yung sinasabi ko pong hindi naman dating AFP or pulis at 18 years old up to 50 years old, mag-undergo po kayo ng training. Yun naman po ay saka ko na rin po i-discuss sa inyo. Kasi pwede naman po kasi na halimbawa, di nandiyan kayo, nakaipon-ipon kayo. Wala naman tayong pinipili dito. Mas maganda kung mas marami. Kung meron kayong 500,000 na dating sundalo or pulis na retire or awol o ano pa, tinerminate. Kung may 500,000, di mas maganda. Ayan, at once na nakuhan po natin ito, na-consolidate natin lahat yung numbers ng mga aplikante natin, ay mag-uumpisa na po kung saan pong araw kayo dineclare at naitala or nailista dito bilang membro or bilang aplikante rito sa akin. Yun na po yung umpisa ng araw na umaandar na po yung sweldo ninyo. Ang sweldo po rito 15.30 ang sweldo. Ngayon, para na mga suntok yata sa buwan, Mr. Berana, yung sinasabi mo. Hindi po, tama po na suntok sa buwan itong sinasabi ko. Pero palagay ko naman po, hindi ako magre-recruit ng ganito, hindi ako mag-hire kung hindi ko kwintada kung ano yung meron ako dito. Ang sinasabi ko po rito, 20 years na lang po yung itatagal ko rito sa mundo. Aanhin ko pa itong ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Nakikita ko na po yung pangangailangan na kahit papaano sana ay mabago na natin ang sistema. Hindi itong wala na pong katapusan ang kagutuman dito sa atin. At maaaring mauwi pa nga po ito yung buhay dyan sa Africa or yung mga bansa dyan na naghihikahos na kumakain na po talaga ng lupa. Ayaw ko pong mangyari yun dito sa atin. Ayaw ko pong mangyari na makita ang kababayan ko na mismong lupa na ang kinakain itong mga ito. Hindi po ako nag-exaggerate dito sa sinasabi kong sa Africa po ay kumakain ng lupa.
Mapapanood nyo po yun, available po yan. As in, literal na lupa po ang kinakain nila. Hindi ko lang po alam kung paano lang ipinoproseso yung lupa, pero lupa po mismo ang kinakain nila. Ayaw ko pong mangyayari dito sa atin. Kaya po dahil sa ito po ay 3 buwan na po namin pinag-aaralan ito ng aking team. At maihahabol pa kung halimbawa at makarecruit tayo ng certain numbers ng sinasabi ko. Halimbawa na natin ang maximum, halimbawa 1 year na lang, halimbawa hanggang December hanggang December halimbawa. May habol pa po para mabago natin ang ating bansa. Mabago natin ang kaligayang kabuhayan nitong ating mga kababayan. Napakatagal po namin pinag-aralan ito. Lahat po ng mga detalye ay amin pong sinilip lahat. Amin pong idiniskas yan. Hindi lamang po kami mga gunggong. Kasama na po ako. Sarili ko ang isang gunggong. At inasapira ko na po yung sarili ko. Pero ang mga kausap po natin dito, mga abogado, doktor, engineer. Yan po. So mas marami po ang abogado tayong kausap dito at nabuo po ito. Itong planong ito. So napakarami po yan. Ngayon, ay kung 1 year lang, halimbawa, makuha na natin itong target natin, ay sariwang-sariwa pa po natin, mababawi pa po natin yung mga kinulimbat nitong mga kawatang ito. Halimbawa na lamang po ito. Pakinig ko lang sa inyo. Itong mga senador na ito na tigto 200 million ang kaparte at pinaghati-hatiin nila. Para natin yan, ipira natin yan. Yan po ang dito na po ako nagpa na talaga. Hindi na ako nag-alinlangan na i-broadcast ko na ito kung ano yung purpose ko dito sa pagre-recruit. Again, hindi po tayo lalaban sa gobyerno. Wala po tayong lalabanan, kundi at wala rin po tayong lalabanang rally. At ayaw ko rin po yan. At wala rin pong papupuntahan niyang rally na yan hanggat hindi sumasama ang mga sundalo at mga kapulisan. Pero sa nakikita ko po, wala pong gustong sumamang sundalo at kapulisan kasi nga po, mismo alam po ninyo yan yung mga namumuno sa kanila. Alam nyo na ang ibig ko sabihin. Ayaw ko na po rito magsalita pa kung ano-ano. Para ito na lang po, gagawa na lang po tayo ng atin. Liliwanagin ko lang po, para lang po maintindihan ninyo. Yun pong gustong mag-apply, i-send ninyo yung inyong pangalan, edad, at o mas maganda siguro may telephone number na rin. Total private naman yung isisenda ninyo. Itong ang messenger ng Tarek Hasan Mirza. Yun, pangalan, edad, telephone number. Para po madali yung kontakan natin. Kasi, kung halimbawa, makompleto na natin yung number ng aplikante, madali lang po kayong tawagan. At kung halimbawa, sabi ko nga po kanina, kung nandyan po kayo sa Bisaya at Mindanao, maglakuan po tayo ng isang lugar diyan kung saan tayo magkikita-kita at magmi-meeting. At i-confirm na po natin. Hindi po agad-agad ito na dito kayo. Hindi po. Kundi, mayroon pa po kayong training na 6 na buwan. Yung pong 18 to 50 years old na hindi po naging former police or former army ay may training po na 6 months. Pero sabi ko nga po kanina, di ba, once na nag-umpisa na kayo ng training, mayroon na po kayo agad paunang bayad na 100,000 pesos. At doon po sa inyong pag-uumpisa ng inyong training, ay mayroon na po kayong antimano sweldo kung ano yung
ngayong kalakaran ng sweldo ng PNP or sundalo, yun din po yung inyong susweldohin. Kung ano rin po yung benefits ng sundalo at pulis, yun din po ang ibibigay ko. So, wala pong pagkakaiba. So, wala na po tayong pag-uusapan dyan. At ulitin ko, ganun din po din sa mga retired na. Wala po tayong kwan dito. Wala po tayong pipiliin dito kung anong edad. Basta ito po ay mga retired na PNP or Army. Kasi ang pinaka-maximum lang naman na kwan dito, ang pinaka-maximum lang naman na edad dito ay nasa 80. So yung pong 80 years old na retired na ito ay mapapakinabangan pa rin po natin doon po sa mga ibibigay nilang mga advices. Advices po ang kanilang maibibigay. So yun po, kaya wala po tayong i-discriminate dito. Ano mang edad mo, dito ay pwede rin po kayong mag-apply. Again, pangalan ninyo, edad, telephone number, ayan po. At yan po ang aking wala na po akong alam na pinag-aralan na po namin, diniscuss na po namin kung ano pa po yung pwede namin magawa. Wala na po. Ito na lang po ang pwede natin gawin. At lahat po yan, hindi naman po uubra na sila na lang po ang nakikinabang ng pera ng bayan. Sila ang laging posibleng nandyan sa politika. Kasi nga, sila na po yung mayroon na po silang puhunan. So, posible po na nandyan lagi sila. So, tuloy-tuloy lang po tayong pagnanakawan itong mga ito hanggat mayroon yan. So, ang ibig ko pong sabihin, kung ganito po ng ganito, ay kung yun nga pong yun nga pong natural water na yung bukal, natutuyuan din po. Ano pa kaya itong gobyernong ito, napakadali lang po nilang patuyuin or napakadali lang po nilang ubusin ang pera ng bayan na ang magsasuffer later on dito ay kayo mismo na taong bayan. Lalo na po ngayon, napakarami na pong mahirap. Basta po, saka na po i-discuss sa inyo. Kasi halimbawa, nandun na. Yun naman i-discuss sa inyo. Pwede naman po kayong umatras. Wala pong sapilitan dito. Halimbawa, i-discuss natin kung ano talaga ang layunin nitong pag-hire ko ng ganito. At diniscuss ko halimbawa. Halimbawa lang natin, ito. I-hire kita bilang ganito, taga-kuskos ng bunbunan ni Labrador. Di ba? Alam nyo na kung tatanggapin yung trabaho o hindi. Ganun naman po kasimple. Yun po ang ibibigay ko example. Anyway, sabi ko nga po, wala na po akong ano pang i-discuss dahil para hindi, ayaw ko pong ganito. Ayaw ko pong masunog itong planong ito dahil pero ito lamang po sasabihin ko sa inyo, lahat po ito ay gagawin namin sa kalooban ng ating Panginoon. At hindi ko po kalooban ito. Hindi po biro ang halaga ng pera na pakakawalan ko dito. Hindi po biro kung gaano kalaking bulto ng pera ito na pangpasweldo sa inyo. Pero ito bang mukhang ito ay may kakayanan na magpasweldo doon sa sinasabi kong numbers ng ating nire-recruit? Wala po akong kakayanan. Ang may kakayanan po niyan ay ang ating Panginoon. Gagamitin ko po lahat ng mga ipinagkatiwala niya sa akin na nandito sa akin. Yun po ang gagamitin ko. Again, hindi po tayo nagre-recruit dito para mag-rally. Hindi ko po gusto yan. At hindi ko rin po gusto na kumalaban sa gobyerno. Ang sa akin lang po rito ay mag-hire lang po ako ng ganyang karaming mga tao. So, wala po kayong dapat alalahanin pagdating sa sweldo. Di lumayas kayo. Kung wala akong pampasweldo sa akin, pwede naman kayong lumayas. Ay, pangpasweldo sa inyo, di ba?
Kung isang buwan halimbawa na hindi kayo napasweldo, pwede kayong lumayas pag wala na akong pampasweldo sa inyo. Ganun lang po kasimple yun. Ngayon, kung ano yung in-explain ko. Anyway, ito po yung kung marami na pong idagdag dito kasi nga po yung mga tuloy-tuloy po na ayun po, yung mga tuloy-tuloy pong nagpapasubscribe doon sa Tariq Hassan dito sa Birana Live Studio TV na isinisend dito sa Tariq Hassan Mirza na Messenger ay tuloy-tuloy lang po. Kaya tuloy-tuloy lang din po yung paggagawa ng mga pangalan ninyo. Kaya yan po, ganyan na po karami yan ngayon. So, parami po talaga. Kaya ngayon, ang sinasabi ko po sa pangsamantala ngayon ay i-subscribe nyo na rin po itong ating channel para lalo pa natin mapalago at lalo pa nating marami yung mararating dito. Hindi ko po sinasabi rito mapalago ang kita. Kasi unang-una, hindi ko po kailangan ng pera. At paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, yung pong sweldo yung pong revenue nito, intact po yan. At ni minsan hindi po ako nag-sweldo dyan. Magmula nung mag-sweldo ako, 4 years na pong ngayon. Wala pong winidro yan. Hindi ko po kailangan ng pera. Yun lamang po masabi ko. So, ito na po at atin na pong bubunutin yung una po nating pangalan na ating bubunutin. Ano po? Hindi ko po tinitingnan yan. At ito po ay hahaluin natin. Halong-halo ho po yan. At sabi ko, hindi po tayo pwedeng magkaroon dito ng favoritism. Yung sinasabi po ninyo na isali naman at bunutin mo yung pangalan ko, hindi po ganun. Ito po ay bubunutin ko base po doon sa mga nagpadala ng messenger dyan sa Tariq Hassan Mirza or nagpadala ng katibayan na nakapag-subscribe sila. Ito na, bunutin na po natin at okay. Ito po siya. Ayan o. Basa niyo po ba? Lourdes Manalo. Ayan po Lourdes Manalo po yan. Ayan. Sundan na rin po natin yung isa pa. At para matapos na tayo. Ayan. Hindi ko po tinitingnan yan. Basta kung ano lang po yung mabunot natin, yun lang po. At sabi ko nga po, wala pong favoritism dito. Basta po ang sa akin, mag-send po kayo nung katibayan na nakapag-subscribe dito kayo sa Birana Live Studio TV at isend nyo po dyan sa Tariq Hassan Mirza na kung saan, ay nandyan naman po yan. Nandyan po sa screen, oh. Ayan ito. O yan. Dyan nyo po isend. Ito, ang pangalawang 10,000 po natin. Okay. Ayan po. Basa niyo po ba? Clarita Magbanwa. Ayan po. Clarita Magbanwa. No. So, yun lamang po ang aking diniskas sa inyo dahil hindi ko na po kaya. Nakikita ko na po yung kahinat na ng mga kababayan ko. So, kaya dito na po ako magbigay ng desisyon ko habang hindi pa nangyayari na kumakain ng lupa itong mga kababayan ko. At kayo naman ng mga politiko ay hinay-hinay naman sana. Pero sige lang. Baka mangyari sa inyo, baka lahat ng mga kinulimbat nyo nabawi na, baka pati yung dating inyo makukuha pa. Ang ibig kong sabihin, baka isang butil ng bigas ay walang matitira sa inyo. Yan lamang po ang bibitawan ko salita sa inyo. Hindi ko po papayagan na kayo ang lumalangoy sa kayamanan at ito namang mga kababayan ko ang lumalangoy sa kahirapan.
Hindi po ako makapayag noon. Kaya nga po, nakapag-desisyon ako na lahat ng mga pinagkatiwala niya sa akin ng ating Panginoon na ano man ito, kamuting kahoy man ito, kamuting dilaw man ito, lahat ito. Pero hindi po kayang ubusin. Kung doon po sa recruitment na yun, yung pag-hiring ko ng ganun karaming tao, hindi po kayang ubusin to. At sana, alam ko, magtatagumpay tayo dito. At alam ko, matutuwa sa atin ang Panginoon kung itong mga pinagkatiwalaan niyang mga kamuting dilaw sa akin ay gamitin natin sa kabutihan at hindi sa kasamaan, sa pagbawi ng mga kayamanan nitong mga ninakaw na ng mga politikong mga kawatan. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na may mga sakit, may mga problema sa buhay. Panginoon, ngayon po ay pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At siguro sabihin ko na lang sa inyo, mahal na mahal ko po kayong lahat. Kaya ko po gagawin ito. Ganun lamang po siguro. Salamat.